Gandang umaga ulit sa inyo lahat. At masaya po ba tayo sa oras? Kung tayo po ay mayroong mga dinadala sa oras na ito, iwan po natin. Tayo po ay mag-focus muna sa salita ng ating Panginoon. Sige po tayo po ay pumusang galit manalangin sa ating Lord. Kailan ka ba, tumubuhan natin namin Panginoon. Dinadakila naman ang iyong pangalan sa oras na ito. Patuloy kang kumagitnan sa Lord sa buhay namin. Sa oras na ito, ang mga po, Panginoon, mga salita, ang aming namagalan sa puso ko, Panginoon. Ito po ay namin bakit Panginoon. Hindi po namin pipigid ang aming kayo, ang aming mga, ang aming puso, ang aming kaluluwa sa mga salita ng Lord. Habang ako po, Panginoon, ay iyong ginagawa, ikaw, Panginoon, patuloy na aming itataas sa ating Lord. Maraming salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Po. Tayo po sa inyo. May pananampalataya po ba? Kayo. Do you have faith in God? Amen. So, lahat po tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon. Faith can move mountains. Yan. Basahin po natin dito sa 2 Timothy chapter 4, verse 3, 1 Timothy chapter 6, verse 1, and 2 Corinthians chapter 4, verse 13. So, unahin po natin yung 2 Timothy chapter 4, verse 3. Sabi po dito, sapagkat dahil pinapanahon na hindi nila titigsin ang magaling na aral, kundi magkakaroon nila ng kating na tayo ay pagsisipag, bukod sila sa kanilang sarili, ng mga bulong ayon sa kanilang sarili, mga masasamang kita. And then, tayo tayo sa 1 Timothy chapter 6, verse 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya, mananag ka sa buhay na walang hanggan, na hindi tinawag ka at pinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. And then 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Ngunit yamang mayroon ngayon din espiritu ng pananampalataya na gaya na nasusulat, sumampalataya ako o kaya'y nagsalita ako. Kami naman ay nagsisimpalataya at kaya kami naman ay nagsasalita. Sa inyo po, sa oras na ito, sa inyo po ang kapuluhan ito, and we are the live stream, madidinig po nila ito, at ito po mga salitang ito ay para po sa ating lahat, and there's no exception. Gusto po yung problema parang ito'y susuntok sa amin. Ano po ginagawa ng mga tao kung nagkakaroon ng problema? Ipag malapit sila sa Panginoon. Pero yung iba, meron silang talagang maliit na pananampalataya. Yung pag sila po ay nagkaroon ng problema, ano gagawin nila? Pupunta nila sila sa isang sulong, iiyak po sila, o kaya i-message nila yung kanilang mga kaibigan, yan. Tapos sasabihin nila, friend, may problema ako. Pero po sa mga Kristiyano na naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, sino po ang unang natin tatawagin? Di ba po ang ating Panginoon? Tayo ay nakaluhod at nakataas ang ating kamay. Tayo po sa ating po mga problema na nararanasan, may katiyakan po tayo. May katiyakan tayo na tayo po ay may kaligtasan sa ating Panginoon. At alam po, yung mga walang pananampalataya o sila po ay talamang sa kasalanan, halimbawa, sila ay magnanakaw. Hindi sila lumalapit sa Panginoon. Bakit? Kasi wala naman silang Diyos. Kundi ang sarili lang nila ang kanilang Diyos po. So, God wants us to have faith. But it's not only faith, but have big faith. Yan po ang gusto ng Panginoon. Pero depende yan sa'yo. Depende yan po sa'yo kung paano dalatin na ng Panginoon. Diba sabi nga po sa Revelation, ang Panginoon nakatayo sa pintuan ng iyong puso at papapasukin mo lang ang ating Panginoon. Revelation 3:20. At kung i-invite natin sa ating mga puso, ano pong mangyayari sa atin? Bibigyan niya tayo ng kapahingaan at kapayapaan sa ating mga puso. So what is it that we need
to connect us with God. Kung wala po tayong pananampalataya, ang sabi ko nga ay mapapahamak tayo. Napakahalaga po ng pananampalataya. And Lord want us to have a big faith to grow. But most of the people has no faith. Wala po silang pananampalataya. Minsan, meron po akong mga kaibigan, and then nagkita-kita kami. So, meron po ako naikwento sa kanila na problema. Yan po yung mountain na amin pong nararanasan. But alam ko po, yun ay para sa amin, yun ay maliit lang. Kasi bakit? Back up namin ang Panginoon sa laban na ito. And alam po namin, nakasama rin po kayo dahil alam ko na ipinapanalangin nyo rin po kami. Yan. So, doon po sa Thessalonian, ang Thessalonian po, sila po yung naging halimbawa ng pananampalataya. Ano po sila? Maningas po yung kanilang pananampalataya and they even increasing their faith. And there are three kinds of faith. Number one is strong faith. Pag sinabing strong faith, ito po yung matibay. Matibay na pananampalataya. And then the second one is lack of faith. Ano po yung lack of faith? May pananampalataya pero genie lang. Maliit lang ang pananampalataya. Yun bang Kristiyano nga nakaupo lang dyan? Imagine mo 5 years na nananampalataya. Hindi man lang nakatayo dito na mag-testimony, na hindi man lang maiwagayway ang pangalan ng ating Panginoon. So tayo po bilang mga Kristiyano, huwag po nating paabutin yung 5 years, 10 years na hindi ka man lang nakapag-share ng Word of God. Alam nyo, yung mga anak nyo, yan, mga kaibigan, yan po yung ating mga kailangan i-share ng Word of God. And then the third one is no of faith. Pag sinabing no of faith, ito po ay wala ng pananampalataya. Sarili na lang niya ang kanyang iniisip. Pag sinabi niya ng ganito, para sa kanya, wala kang pakialam, hindi kita pakikinggan. Salita ko lang ang pakikinggan ko. At ang salita ko lang ang tama. Hindi ang Diyos, kung hindi ang sarili ko lang. Yan. So, yan po yung tinatawag na no faith. At yung mga gumagawa ng kasalanan. Yun narinig ko kanina kay Pastor. Alam niyo yung patuloy, alam mo na kasalanan pero nag-e-enjoy ka pa. Yung bang may nakita kang isang bagay dyan, hindi naman sa'yo, kinuha mo. Yun. Tapos, humingi ka ng tawad sa Lord. O hindi ka man humingi ng tawad, the following month, nakita mo na naman, may nakita ka ng isang bagay, kinuha mo na naman. No faith. Wala kang pananampalataya sa Diyos. Pero ang Diyos po, nakaprograma na sa Kanya na bawat paglapit natin sa ating Panginoon, tayo po ay Kanyang pakikinggan sa lahat ng ating mga daing. He has a wonderful plan. Meron po siyang plano sa atin. Naniniwala po ba tayo na may plano ang Panginoon sa ating mga buhay? Amen. Amen po ba? Amen. Yan po. Alam niyo po yung word na stagnant? That is the stagnant of faith. Yun po yung sinabi ko na may faith ka nga, pero hindi mo nagagamit yung faith mo. Yung may faith ka, paano ba yung faith mo? Parang sa salita lang yun eh. Sabi mo, ay may Diyos ako, pero hindi naman nakikita sa buhay mo. Hindi naman nakikita yon. Bakit? Nagagalit ka pa rin, nagsasalita ka pa rin ng masasakit na salita sa kapwa mo. Yan po. Matigas pa rin ang ulo mo, hindi ka nakikinig, parang hindi ka natututo. Yan po yung stagnant of faith bilang isang Kristiyano. And then ano po ang sabi ng Biblia sa ating mananampalataya? It's about our faith. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong mga sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Yan po, hindi po basihan yung tumutulong ka sa kapwa. It's not. Baka ang isipin ng tao, ang faith ko, malalim ang faith ko. Bakit?
Kasi tumutulong ako sa kapwa. Hindi po yun ang tinitignan ng Panginoon. Ano po ang tinitignan ng Panginoon? Yung ating puso. If you trust Him, if you are loyal to our God and not to yourself, you continue rely on God in spite of many mountains and difficulties you have encountered in your life. Yan po yung basihan ng Panginoon. Kaya sinasabing may pananampalataya ka. Yung may pagtitiwala ka sa Panginoon kahit hinahabol ka na ng tabak, may pananampalataya ka rin. Bakit? Kasi hindi naman nahayaan ng Panginoon na masaktan ka. Amen po ba? Sa ating pong mga mananampalataya, kailangan po ibigay po natin yung ating fully trust sa ating Panginoon. Amen po ba? Yan. So, we have 3 points. Number 1, always develop your intimate relationship to our Lord. Ito po ay makikita sa Joshua 1:8. Ano po ba yung Joshua 1:8? Sabi rito, ang aklat na ito, ang kautusan ay huwag mahihiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbubulayan araw at gabi upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy inyong pagiginhawain ang inyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ang sarap pakinggan, di ba po? Yung word, tignan lang po natin yung pagiginhawain. Pakibaliksis. Yung sabi na pagiginhawain ang ating mga lakad. Yes. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. What do you mean by that? Ito po yung sa huling hininga. Alam mo yung nakakapit ka pa rin sa Panginoon. Hindi yung tinatawag na yung bang mawawalan ka na ng hininga, tapos doon pa lang papasok yung faith. Hindi po yun. Hindi po yun. Ang kailangan po ng Panginoon ngayon yung oras. Ngayon yung oras na manampalataya ka sa Panginoon. Kung marami kang agam-agam, kung meron ka pa itinatagong kasalanan dyan, hindi mo pa naisusurrender sa Panginoon, kapatid, huwag kang manatili dyan. I-surrender mo lahat yan sa ating Panginoon. Kasi, kung ikaw sinasabi mo, naglilingkod ka, tumatayo ka dito, pero hindi mo naibibigay lahat sa Panginoon, you're not fully surrender your life to God. Minsan, alam mo, may palo yan di ba po? Yung parang niloloko mo ang Panginoon, binigyan ka ng pagkakataon na tumayo dito, mangaral ka, o mag-share ka ng Word of God, parang niloloko mo lang ang sarili mo. Actually, hindi natin niloloko ang Panginoon. Niloloko mo lang ang sarili mo. Ayaw ng Panginoon ang nanluloko, sapagkat ang Panginoon po ay totoong Diyos. Hindi po natin siya kailangan lokohin. And then, you have to read your Bible. Yan. At maglaan ka ng oras para sa Panginoon. Maglaan ka ng oras sa Lord. Hindi naman hinihingi ng Panginoon, buong araw nakaluhod ka sa Panginoon. Hindi po. Maglaan ka ng oras. Yung para bang pagising mo sa umaga, hello friend, o kaya, ay, may likes ako. Ang dami kong comments. Yung naipost ko kagabi, sana bukas ang daming comment, ang daming likes. Huwag po yun. Pagising mo sa umaga, manalangin ka sa Panginoon, magpasalamat ka. Lord, salamat po. Humihinga pa ako. Magagamit pa ang buhay ko for the glory of our Lord Jesus Christ. And keep on praising and worshiping our Lord. Katulad po kanina, nanampalataya tayo, umawi tayo sa ating Panginoon. Pero hindi lang po dito sa iglesia, kundi sa inyong mga tahanan. Sa inyo pong tinatawag na silid, doon po manalangin kayo sa Panginoon. O kaya habang nagluluto ka, ayan, nakikinig ka. Ang gamit po ng cellphone, sa totoo lang, yan po ay hindi para sa tao. Bakit po? Yan po ay nilikha o yan po ay ginawa para sa Panginoon. Bakit? Punta ka dun sa YouTube. Di ba marami mga praising song doon? Yun ang gamit nun, kapatid. Hindi po sa tao. Kung hindi ang cellphone na yan ay ginagamit para saan? Sa Panginoon. Kahit saan lugar ka. Kahit sa jeep ka, kahit saan lugar. Gamitin mo ang cellphone mo sa pagpupuri sa Panginoon. Yan po ang totoong gamit ng iyong cellphone.
Yung bang hindi ka kompleto ang isang araw mo kung hindi ka nakapag-communion sa ating Panginoon. But that is the matter of discipline lang. Disiplina lang po ang kailangan yan. Kasi kung wala kang disiplina sa sarili mo, hindi mo naman magagawa yun eh. Di ba? Yung bang pagising mo sa umaga, nakaprograma na sa isip mo, ay, makikipag-usap mala ako sa aking Panginoon. Yun po yung tama. Hindi yung, ay, honey, magtimpla mo na nga ako ng kape. Hindi po yun. Tao lang yan eh. Unahin mo munang sambahin ang Panginoon. Unahin mo munang pasalamatan ang ating Panginoon. Sana ang heart natin hindi kumpleto pag wala ang Panginoon. Sana ang puso natin kumpleto. Di ba po? Bakit? Para sa Panginoon. Baka naman yung heart ninyo, yung pag-ibig ninyo sa loved ones lang. Hindi po. Unahin po nating mahalin ang ating Panginoon. At alam ko, I'm sure, bawat detalya ng buhay natin, pakikialaman po ng ating Panginoon. Bawat lakad natin, pakikialaman niya ng Panginoon. Bawat desisyon natin, bawat iniisip natin, pakikialaman ng Panginoon. Gusto ng Lord, lagi siyang nakikialam sa atin. Hindi po siya napapagod na makialam sa buhay natin. Pero tayo, sa totoo lang, napapagod tayo. Pagod na po ba tayo? Suko na po ba tayo sa buhay natin? Hindi po. Bakit? Kasi nandyan po ang ating Panginoon. Yan. So, ibigay po natin ang ating pagtitiwala sa ating Diyos. And number 2, always develop the Spirit of God and the attitude of faith. Ito po ay sa Psalm chapter 116, verse 10. Yan po. Sabi rito, ako'y sumasampalataya sapagkat ako'y magsasalita. Ako'y lubhang nagdadalamhati. Sino po itong nagsasalita na ito? Yan po ay si David. Yan po ay yung kanyang pananampalataya. Alam mo yung hindi siya nagsasawang makipag-usap sa Panginoon? Kahit na masaya siya o nagdadalamhati siya, kung babasahin mo sa Book of Psalm, nandun yung pagpapasalamat niya, andun yung pagpupuri niya sa Panginoon, andun yung umiiyak siya sa Panginoon, andun yung surrender niya na yung buhay niya sa Diyos. Yan po si David. And David is a shepherd boy. Yan po si David. At nung time na yun, 18 years old si David, nung siya tinawag ng Panginoon. Yung nag-aalaga lang siya ng, ano inaalaga niya, mga tupa. Yan po. Yung bang kinakalaban niya yung mga, simple lang naman po ang kalaban ni David. Leon. At ano pa? Yung mga oso. Yung oso kumakain ng tao po yan. At dumating yung time na kalaban niya na si Goliath. So anong ginawa ng Panginoon? Nagtagumpay po ba si David? So nagtagumpay si David. So, sino po ang kalaban ni David? Si Goliath. Yan. So si Goliath po ay simbolo ng ating mga mountains, problema, difficulties, worries, stress, depression. Yan po si Goliath. Anong nangyari? Si David pinagtagumpayan ng Panginoon through Goliath. Sabi po sa Psalm chapter 142, verse 1 to 4, ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon. Ako'y namamanhik ng aking tinig sa Panginoon. Aking binubugso ang daing ko sa harap niya. Aking pinakikilala sa harap niya ang kabagabagan ko. Nang nanlulupaypay ang diwa ko sa loob, nalaman mo ang aking landas. Sa daan na aking nilalakaran ay pinagkukublihan nila ako ng silo. Tumingin ka sa aking kanan at tignan mo sapagkat walang tao na nakikilala sa akin. Kanlungan ay kulang ako. Walang taong lumilingap sa aking kaluluwa. Yan po. Natutunan po ni David na manganlong sa presence ng ating Panginoon. He know that God is a hiding place. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na kung kayo po ay nakakaranas ng mga difficulties sa inyong buhay,
Sino po ang kanlungan ninyo? Sino po ang hiding place ninyo? Yan po, dapat ang ating Panginoon. Hindi po kung sino mang tao, kundi ang Panginoon. If you have the spirit of David's faith, mapapatay mo si Goliath. Amen po ba? Ulitin ko po, if you have the spirit of David, mapapatay mo si Goliath sa buhay mo. Because God will make you a victorious man and woman. And you will become overcome. Ma-overcome mo lahat. Lahat ng problema mo. Kahit malaki pa yan. Pero, ang backup mo ang Panginoon. Yan po ang totoo. And, ito pong si David, alam nyo, pag binabasa ninyo ang Psalm, alam nyo mahahawaan kayo ng pananampalataya ni David. Because David fully trusts God, and we need to fully trusted our Lord Jesus Christ. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Katulad ni David, pinagkatiwalaan niya ang Panginoon, kaya naapakan niya si Goliath. Yan. May tanong po ako sa inyo. Sino po ang madalas mong kasama? Sino po ang madalas niyong kasama? Yan. So, ang madalas mong kasama, siguro, si reklamador. Ayan. Madalas mong kasama, si magagalitin. Ayan. Sino yung isang kasama mo? Kasama ko si mahinang loob. Yan. O kaya kasama ko si walang pakialam. Ay, wala akong pakialam dyan. Ano pong gagawin ng Panginoon? Sabi ng Lord, huwag kang lumapit sa mga taong ganyan. Do not hang around. Lumayo ka sa mga taong yan. Bakit? Kasi po bumababa ang iyong spirit. Nade-deprive ang spirit mo sa Panginoon. Hanggang sa dati, lack of faith ka lang eh. Dati nga, strong faith ka eh. Kaso, dumikit ka na kay lack of faith. Eh hindi ka, sa dami ng iyong mga tao na nakasalamuha, naging no faith ka na. Yan. Kaya po, sabi nga rito, don't just hang around with everybody. Choose some. Magpumili ka lang yung alam nyo, yung maganda rin yung may kaibigan ka. Pero hindi po lahat ng kaibigan ay pinagkakatiwalaan. Di ba po? Hindi lahat ng kaibigan, sinasabi mo yung lahat sa'yo. Pwede kang ibenta niyan. Pwede kang ichismis niyan. Kaya pumili ka ng iyong magiging kaibigan. So, sabi rito, what you feed on you, you will become. Kung ano yung kinakain mo, kung ano yung naririnig mo, yun ang nag-feed sa isip mo. Kung ang kasama mo palagi, yung reklamador, yung mahina ang loob, yan, mahina ka na rin, syempre. Alam nga naman, malakas ka. Pag sinabi, kaya ko ba yon? Hindi mo kaya yan. Oh, mahina ka na. Yun ang na-feed sa'yo eh. Mahina ka. Kaya lumayo po kayo. Do not hang around that person. And sabi nga, be sensitive. Be sensitive po sa lahat ng nanggagaling sa ating mga bibig. Yung lumalabas sa ating mga bibig. Diyan po tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon yung mga bagay na yan eh. Yung mga bagay na ginagawa natin. Diyan tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 12. Sabi dito sa magkabikabila ay nangagigipit kami, gayoy may hindi nangaghihinagpis, nangagtitilihan, gayoy may hindi nangagwawala ng pag-asa, pinag-uusig gayoy may hindi pinababayaan, nilulugmok. Gayon may hindi nangagsisira, laging saan may tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kami
nangagbubuhay, laging binibigay sa kamatayan dahil kay Jesus upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Kaya nga, ang kamatayan ay gumagawa sa aming dadapwat ang buhay ay sa inyo. Si Pablo po o si Paul ay nakaranas ng gulayat. Yan po ay parang gusto na nilang ma-down. Parang gusto na nilang sumuko. Or dahil sa gulayat nila, sa mga worries nila, gusto nang parang pakiramdam nila, parang gusto na nilang maigupo ng mga problema na ito. So anong ginawa ng Panginoon? Pinagtibay niya ang pananampalataya ni Pablo. Sabi nga, do not lose heart. Yung mga bagay po na nararanasan natin, yan po pansamantala lang yan. Hindi po yan magtatagal. Look at the sin that is unseen. Ulitin ko po, look at the sin that is unseen, our life in eternal. So tumingin po tayo sa ating Panginoon. Huwag po tayong tumingin sa nakikita natin. Bakit? Yung nakikita natin, ilulugmok tayo niyan eh. Yung problema lang, manghihina po tayo niyan. Our most Goliath can become our finest David. Nakuha niyo po? Our most Goliath can become our finest David. Yan pong mga problema, yung Goliath na yan po ay sustansya lang ng buhay natin. Tinitignan ng Panginoon, kaya mo yan, anak. Kaya sabi mo, yes, Lord, kaya ko to. May sakit na eh, nangihina na. Pero sasabihin mo, Lord, you will heal me. Pagagalingin ka ng Panginoon. Yan, sabi ng mga kaibigan ko, na pag-usapan namin, it's about faith. Sabi nila, ang prayer daw ay malakas sa Panginoon. Sabi ko, totoo yan. At niloko ko sila, sabi ko, what if yung prayer mo ay hanggang kisame lang? Sabi kong ganon. Sabi nila, meron bang ganon? Sabi ko, meron. Yung wala kang pananampalataya, yung feeling mo may pananampalataya ka, pero wala kang pananampalataya. Wala kang pagtitiwala sa Panginoon. Paano? Sabi niya, kung yung kisame may butas. Kahit na may butas, sabi ko, hindi pa rin malininig yan ng Panginoon. Bakit? Kasi maliit lang ang pananampalataya mo. Lakihan mo ang pananampalataya mo. Para kahit na may kisame yan, kahit may butas pa yan, ang pananampalataya mo, ang iyong panalangin ay pakikinggan ng Panginoon. Sabi ko. Alam niyo po ang panalangin, pag lumalapit tayo sa Panginoon, nahuhubad ang ating mga puso sa Panginoon. Bakit? Kasi nakikita ng Panginoon yung totoong nasa iyo eh. Yung tibok ng puso mo. Alam mo yung lugmok na lugmok ka na. Alam mo yung wala ka nang magawa. Bakit? Kasi may sakit ka eh. Yun. Pero dahil may trust ka sa Panginoon, alam mong pagagalingin ka ng ating Lord. Yan po, basahin natin yung sa Luke chapter 11, verse 11 to 13. Sabi dito, ang aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato o ng isang isda kaya, at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas. O kung siya'y humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya sila ng alakdan? Kung kayo nga, bagamat masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo na nagsisihingi sa Kanya? Kung yung mga anak nga natin humihingi, binibigyan natin, yung pa kaya ang ating Diyos na nasa langit. Kapag humingi ka sa Panginoon, ipagkakaloob niya ito. Amen po ba?
Sa paglapit natin sa Panginoon, sabihin natin, Lord, pour out your Holy Spirit unto us. Bakit? Pupunuin ng Panginoon ng kagalakan ng puso mo. Babaguhin ng Panginoon. Lalagyan niya ng pagmamahal. Lalagyan niya ng kabaitan ang puso mo. Hindi ka na magagalit. Magalit ka man pero hindi ka na magkakasala. Bibigyan niya ng pagtitimpi o pagtitiwala ang iyong puso. Kung tayo humihingi sa Diyos, kung hindi tayo humihingi, bibigyan ba tayo? Huwag po tayong hingi ng hingi palagi ng material sa Panginoon, sapagkat alam na ng Panginoon ang pangangailangan natin. Amen po ba? Ano ang dapat nating hingin? Hingin natin ang gabay ng Panginoon sa buhay natin. Di ba po? Yan. And, sabi rito, we must fight the good fight of faith. Ito po ay sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Hindi po tayo pwedeng lumakad carnally. Tapos gusto mong pumasok sa langit. Naintindihan niyo po ba ako? We cannot walk kung tayo ay lumalakad sa karnal na buhay. Itong laman, sinasabi ng Panginoon. For example po, meron po akong kakilala na, ito po, totoo. Meron po ako isang kakilala na siya po ay nagpapaupa. Ang kanyang paupahan, napakarami hindi lang 10, mga 20 ang kanyang paupahan. And then dun sa bill, yung tinatawag na Manila Water, pag ang tao ay lumalapit sa kanya, sabi niya gano'n, pwede po bang umupa? O sige, sabi niya gano'n. Pero, sabi niya gano'n, monthly, ang babayaran mong ang bayad sa kuryente ay sa tubig, sa water bill ay 1,000 to 1,500. Ano na yon? Deal yon. Deal. What if ang kuryente mo lang, halimbawa ako umuupa, what if ang kuryente mo lang 200? Tinanggap mo yung kontrata. Kontrata mo, halimbawa, 2 years. Ang nakalagay dun sa kontrata, every month, maniningil sa'yo yung may-ari na 1,500 or 1,000. At ang kanyang meter lang ay isa lang. Wala siyang submeter. Hindi nyo alam yon. So, hindi alam po ng mga umuupa yung ganon kasi commercial. So, ang ginawa nitong taong ito, 20 ang paupahan niya, ang bill niya, palagay na nating 5,000 every 15 at katapusan, naniningil po siya ng 1,000. So kung 1,000 times 20, magkano yon? 20,000. Magkano yung kanyang magkano kanyang Manila Water bill? 5,000. So magkano tubo niya? 15,000. Hindi ba karnal yun? Di ba Ano po yon? Panluloko sa kapwa. Maling-mali po yon. Maling-mali yon. Bakit? Hindi po lahat ng ginagawa ay okay lang. Okay lang. May bayad po yan lahat sa Panginoon. Bakit? Kasi nabalitaan ko, 3 days siya doon sa Recuenco doon kila Myla. 3 days. Sobrang matipid.
Alam mo yung nagpe-pensyon siya, dalawa, yung kanyang husband, dating sundalo, aba, payatang 70,000 a month doon, di ba? Teacher pa siya. Ba, sobra na, baka nasa 150, I don't know kung magkano. Pero payat ang 100,000 a month doon sa nagpapaupa na yon. Dahil po sa katipiran niya, tipid eh. Imagine mo, monthly, ganun tinatanggap niya. Tapos meron pa siyang 15,000. Ang ginagawa niya, umiinom siya sa tap water. Tap water. At hindi niyo po alam, ang edad niya ay 80 plus na. O, di ba? Tap water. Naratay siya ngayon sa Recuenco, 3 days. Ang sabi ng doktor, ano ba ang tubig mo? Sabi niya, tap water. Bakit tap water? So tinanong siya, hindi ka dapat iinom ng tap water. Unang-una, may edad ka na. Dapat malinis ang iniinom mo. So nakalabas, balik uli sa tap water. Balik pa rin sa dating gawi. Walang nabago. Walang nabago. So sabi nga, it's not how long you live in this life, but how well. Ano ba? Kung gaano kasustansya yung buhay natin. Hindi po tayo pwedeng mabuhay ng carnally. Hindi po. Di ba sabi nga ng Panginoon gusto niya, sabi niya ganon, titignan ng Panginoon tayo, spotless, blameless, banal. Yan ang makakapasok sa langit. Kaya nga every time na lumalapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad, pinapatawad tayo ng Panginoon eh. Kahit ang kulit-kulit mo na eh. Lord, patawarin mo ako. Kahit na makulit ka na paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan mo, paulit-ulit ka pa rin pinapatawad ng Panginoon. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Glory, glory to your name, Lord. Yan po, sabi po dito sa Ephesians chapter 6, verse 16 to 17. Ephesians chapter 16, verse 17. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng agniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng agniningas. Balik po natin sa chapter 17 na po yan. Yon. So, ang kalaban po natin dito ay hindi po ang tao. Ito po ay ang espiritu na kumokontrol sa bawat tao. Yan. Kaya po, sabi nga mag-ingat po tayo sa mga nakakasalamuhan natin. Sabi, do not hang around to anybody. Piliin po natin. Kasi alam nyo, katulad ng sinabi ko sa inyo, sino ba ang lagi mong kasama? Baka si reklamador na yan. Baka si magnanakaw na yan. Baka si magagalitin na yan. Tatalon sa'yo lahat ng espiritu na kanyang dala-dala. Yan po ang ating sinasabi. At hindi ka kasi nagbabantay eh. Hindi mo nire-resist yung kaaway. And the lust will control you. Ito po yung lust. Di ba? Doon po sa may mga asawa, tumabalang yung misis mo, pinalitan mo na. Hanap na ng bago. Yung parang nagpapalit ka lang ng boyfriend o girlfriend, ay wag po yon. Ipanalangin mo sa Panginoon, Lord, yung misis ko, kahit maging lumba-lumba na, mamahalin ko. Pero ako narinig ko na rin po yon sa isang kakilala. After 5 years, iniwan niya rin yung misis niya eh. Yun po. Bakit? Kasi na-attract sa iba.
Pero dahil Kristiyano na po tayo, hindi po natin gagawin yon. Amen po ba? Sige po, pwede po bang pumalakpak yung mga misis? Misis lang po. Yan. Misis lang ang papalakpak. Yan po, alam nyo ang tao, masyado ng hook sa Facebook. Sino dito walang cellphone? Sino lang walang cellphone? Hindi po ako magbibigay ng cellphone. Tinatanong ko lang, sino rito ang walang cellphone? Lahat tayo may cellphone. Actually, yung mga anak nga natin may mga cellphone. Gusto pa nila yung bago ngayon eh. Yung, 12-12 po O, yan Yung mga gusto magpalit ng cellphone, magpalit na kayo. 12-12. Sabi nga ng isang friend ko, alam mo yung kapatid ko, nag-abang siya nung 12-12, nung isang year yun nakakita siya, piso lang cellphone. 12. Hindi siya natulog binantayan niya bawat minuto. Lahat. Pero totoo, nakakuha siya, piso na cellphone. Kayo po, maghihintay din kayo ng 12-12. Baka sakali, makatsamba kayo, may piso. Yan. So, balik tayo sa cellphone. Ang Facebook po, wag po tayo magpapakontrol sa Facebook. Kasi, ang Facebook, kinokontrol yan ng kaaway. Ginagamit yang medium ng kaaway. Inaabuso yung freedom. Freedom ng ano? Freedom of speech. Yan. Paano? Naninira sa kapwa. Sinasalaula yung pagkatao nung kapwa niya. Sabi dito sa Republic Act, yung mga pulis natin, may pulis po tayo Republic Act, number 10175. Ano yan? Leo Jr. Joshua. That is Cybercrime Prevention Act, cyber libel. Dahil sa lawak ng naaabot ng Facebook, worldwide, ginagamit yung medium ng mga taong na-hook na sa Facebook. Alam niyo yon? Yung pinasukan na ng demonyo, ginamit na yung Facebook para sirain yung tao. So, ilang years kaya yon? Nandyan, basahin natin. Basahin ng mga tignan nyo na lang po sa Google. Ilang years yung cyber libel? And Republic Act number 5718, anti-cyber bullying. Ingat din tayo dyan. Yan yung act of cruelty, act of rude, sending offensive, rude, insulting message. Yan. Yung nagsisend ka ng mga insulting message. Yung alam mo yung nakakahiya di ba? Nababasa. Hindi lang pamilya mo, worldwide. Kaya mag-ingat po tayo. That is carnality. Yan po yan. Mag-ingat po tayo na huwag po tayong manakit ng kapwa natin gamit ang ating cellphone. Tsaka pag galit tayo, meron po akong kakilala, taga doon sa Pampanga. Galit na galit sa asawa niya. Alam niyo yon? Buong, siguro mga 20 sentence yun, puro bad words ang sinabi niya. Hindi lang bad words, as in, pagmumura ang sinabi niya. Yan po. Kaya nakakakita, nakikita yung message. Alam niyo yung, ikaw parang hinuhubad mo yung sarili mo sa tao Ikaw ang nakakahiya doon. Tayo, reserve tayo ng Panginoon Kaya nga sinabi, kawangis tayo ng Panginoon Amen po ba? Gagawin po ba ng mga anak ng Diyos yan? Hindi po. No, amen. Hindi natin gagawin yan. The lust will control you for not resting. Ang gusto po ng Panginoon ay dito po sa mundong ito, lumaban po tayo. Hindi ibig sabihin saktan mo yung kapwa mo. Hindi po yan ang gusto ng Panginoon.
Kung may problema ka, labanan mo yung problema mo. Kung may gulayat ka, labanan mo yung gulayat mo. Pagtiwala ka sa ating Panginoon. Kahit ano pang gulayat ang meron ka, labanan mo yan. Bakit? Siyempre, back up mo Panginoon eh. You have a strong faith to God. Yung mga bagay na ginagawa natin ng paulit-ulit, please lang, wag nyo na pong gawin. Wag nating gawing kalokohan o panluloko yung ating pananampalataya sa Panginoon. Tandaan ninyo yung sacrifice ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Di ba po? Yung sakit, yung pagpalo sa Kanya, na pinalo lang siya na hindi lang palo, kundi pinalo siya na may mga kawit na tinikyan. Pagpalo, alam niyo yung laman, tumatalsik yan. Ganon ang ginawa kay Jesus sa pagtubos sa kasalanan natin. Kaya po, huwag po nating sayangin yung kaligtasan na binigyan ng Panginoon sa atin. Amen. Kung gaano po kabigat yung problema o yung pagsubok natin, kaya natin yan. Maari po bang sabihin ng mga kaya na pag dumating ang pagsubok ay kaya niya? Pwede ba sabihin amen? So, amen. Ibig sabihin, kaya mo. Kahit ano pa yan, kahit apakan ka pa ni Goliath, ilugmok ka pa, pagsusuntukin ka niya, kaya mo yan. Salagin mo yan ng iyong strong faith, ng iyong pananampalataya. Yan po. Ano po sabi sa John 3:16? For God so loved the world, di ba? And He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang anak sa atin. Yan po. At hindi po yun masasayang. Anong sabi sa Romans chapter 6, verse 23? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Buhay na walang hanggan. And we have the assurance from eternal life. Napakasarap, di ba po? Yung dito sabihin mo ng hirap na hirap ka. Pagdating sa langit, may mansion ka. Di ba po? At hindi lang mansyon, lumalakad ka pa sa ano? Sa ginto, sa pilak, mga diamante. Yan ay nakalaan. Nakalaan po para sa atin. Ano po sabi sa 1 John chapter 1, verse 9? Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. So paano mo ipapahayag sa Panginoon kung hindi ka naman nagdarasal? Kung hindi ka nananalangin? Pwede bang sabihin mo na, Lord, patawarin mo ako, pero andito yung galit mo. Andito yung hindi mo pagtitiwala sa Panginoon. Papakinggan ba ng Panginoon yan? Yung para bang sinabi ko kanina na sa kisame lang ang panalangin mo. Parang sinabi mo lang nang wala kang pananampalataya. Ganun po. Kaya ibigay po natin yung fully trust natin sa ating Panginoon. Ano sabi po sa Micah chapter 7 verse 19? Micah chapter 7 verse 19. Siya'y muling magtataglay ng habag sa atin. Kanyang yayapakan ang ating kasamaan at kanyang ihahagis ang lahat nilang kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Yan. So, ano mangyayari sa atin? Ihahagis ng Panginoon. Kalilimutan ng Panginoon lahat ng ating kasalanan na ating nagawa sa Kanya. And our last is Psalm chapter 30, verse 2. Tayo po ay magtatapos na. Sabi po rito, O Panginoon kong Diyos,
dumaing ako sa iyo at ako'y pinagaling mo. Hallelujah! Hindi lang po physical ang pagagalingin ng Panginoon, kung hindi ang ating emotional. Pwede ba tayo po ay tumayo sa oras na ito? Hallelujah! 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 Sa oras na ito, tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Our topic is very simple. Pero sa Panginoon, hindi po ito simple. Bakit? Gusto niya lumapit tayo sa Kanya ng may pagtitiwala. Kahit ano pa pong problema yung dinaranas natin, sakit man ito, agam-agam man ito, pangamba man ito, kalungkutan man ito, ilapit po natin sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Kung sa oras na ito, meron kang nais na sabihin sa Panginoon, kung meron kang nais sabihin, sige, sabihin mo sa Panginoon. Hallelujah. With you, yes, Lord, take me deeper